Alam niyo ba kasamis na may isang place sa China na tinatawag na Hollywood of China? Ito ang Hangzhou and yes, andito tayo ngayon. This is one of the biggest film and TV production bases in China. And guys, kung C-drama fan ka, this place is really for you. Kaya sa mga C-drama classmates ko dyan, this vlog is dedicated sa inyo. Imagine guys, walking through massive palaces, ancient Chinese streets and gardens, and entire towns na parang familiar ka na kasi nakita mo na to sa iyong favorite C-dramas. And yes guys, pwede mong mabisita ang mga studios na to. Before you explore, watch mo muna my previous vlog kasi galing ako ng Hangzhou and I spent 3 days exploring the city before coming here. And if you're planning a China trip, you can easily combine Hangzhou, Hangzhou, and Shanghai in one itinerary. And kung galing kayo ng Shanghai, super accessible din ang Hangzhou. You can take the high-speed train and in around 2 hours, nasa Hangzhou ka na. But guys, napakalawak ng Hangzhou. Pero sa vlog na ito, we are going to explore some of the most popular sets including the Qin Palace, Xingming Shanghai 2, and Ming and Qing Palace areas. 3 days pala tayo dito, and kung C-drama fan ka, i-add nyo na ang Hangzhou sa inyong China itinerary. Okay guys, enough with the talking. Tara, let's explore Hangzhou. Hey guys, good morning! Today is our day 4 here in China, and actually today is our last day here in Hangzhou guys. Tingnan nyo, nakapag-check out na kami and we're just waiting for our Didi to arrive kasi pupunta kami ngayon ng Hangzhou and sasakay tayo ngayon ng high-speed train. So from here sa Hawaii Hotel ay pupuntahan natin yung train station. So nasa Didi na kami guys and papunta na kami sa Hangzhou West Railway. So, meron palang dalawang railway dito, east and west. So, papunta kami ng Hangzhou. Going kami sa west na railway. Medyo malayo pala siya, guys. Like, mga 19 kilometers. So, yung biyahe is like 30 minutes. Sobrang layo. Late na kami umalis. Kala ko sa east kami. Kala ko malapit lang talaga, guys. East kasi yung iniisip ko. Kaiba pala sila. So, anyway, nasa Didi naman kami and like laban. Good luck. Book naman kami ng aming train ticket sa trip.com and like pag nakabook na kayo ng ticket guys, no need ng papalitan. Dire-diretso na lang sa... After we finally arrived here at Hangzhou Railway West. Medyo late na nga kami guys, no? And like 15 minutes na lang ay babiyahe na yung train namin. Pero buti na lang mabilis at convenient lang ang process sa loob ng train station. Una, dadaan muna kayo sa passport control. As foreigner guys, dun kayo sa manual inspection pumila kasi mano-mano nilang i-check yung ating passport. After here guys, ay security screening naman. I-check pa din nila yung mga gadgets guys, especially power bank. And then pagkalabas, eto, departure area na. Check nyo sa monitor kung saan yung gate nyo at makikita nyo din ito sa inyong train ticket. Again, dito sa China, passport lang yung kailangan mo at hindi mo na kailangang papalitan ang inyong train ticket. Mamadali na nga kami guys, no? Buti na lang at nahabol talaga namin yung aming train departure. First class pala yung binook namin guys and so far komportable naman yung ride naman dito sa loob ng train. So guys, umabot naman tayo sa ating dito na tayo. Grabe yung takbo namin. As in, so later, explain ko na lang kung ano yung nangyari. Honestly guys, nagtaka ako kung bakit hindi kami magkatabi ni Ivan. First class yung binook namin and sabay naman kaming nag-book ng train ticket pero hindi kami magkatabi. Dahil late nga kami, yung luggage namin, nilagay ko na lang sa harap ko. Buti na lang at malawak yung legroom kaya hindi naman siksikan. First time pala naming sasakay ng train dito sa China and sobrang na-amaze kami kung gaano ka-convenient ang kanilang train system. Imagine guys, high-speed train na to, napakaganda ng kanilang service at napakamura pa. Guys, we've made it sa Hangzhou. Hangzhou. Correct me na lang sa pronunciation, guys. Pero iba kasi yung naririnig ko kanina.
na pagsabi nila sa atin Hangjan. But we made it, guys. Like 1 hour na biyahe lang from Hangzhou, we made it here. Ayan, napaka-komportable ng train nila, guys, as in. And like, sobrang bilis. And sobrang ganda ng train system nila dito. Napakamura pa. Yung nabuko pala is first class. Tapos yung nabayad ko is 1,200 pesos. So, nag-book namin yung ticket namin sa trip.com. Guys, kasi doon kami nakabook. And parang sa China, okay talaga yung trip.com. Sikat sa kanila. So, doon ako nag-book. Tapos, after that, dire-diretso na lang, passport lang. Tapos, napakagaling ng trip.com kasi boarding. Tapos, like, 5 minutes before arrival, nag-notify na yung app na darating na kami. Wow, nice. Nice one. Nice naman ng kanilang parang parking area, guys. Saan aantay ka ng Didi. Nagdidi na kami, guys, going to our hotel, which is located mismo. Hindi naman exactly sa loob, pero sa labas, pero sobrang lapit lang niya sa Hangjan studio. Hangyan. 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 We're going to Hangyan. Okay? Hangyan. Hangyan pala. Hindi Hangjan. Hangyan. So we're going to Hangyan World Studio. Glimpse. So from the train station, mga 17 minutes na biyahe. Let's go. Grabe, magti-12 pa lang pero we finally arrived sa aming room kapag early check-in kami, guys. And yung pangalan niya ay Elong Yam Hotel. Ito yung exact name talaga niya, guys. Kasi mahaba talaga yung name niya. It's located sa center ng Hangjan. Malayo pa dito yung studios pero pwedeng magdidi na. Siguro mga 2 kilometers away na lang siya. Nasa gitna kasi siya, guys, kasi napakalawak ng studio. Kaya dito yung nabook namin para gitna na lang talaga sa mga attractions or studios na pupuntahan natin. So far, maganda yung room. Tingnan nyo naman. This one is just around 3,200 pesos. Good for 2 nights na nabook ko dito sa Elong Yam Hotel. And alam nyo, maganda siya actually. Like, walang foul odor. Alam nyo yung amoy luma, amoy sigarilyo na room. Hindi siya ganun, guys. Malinis yung amoy niya. Ayan, hindi siya ganun kabango, pero hindi siya mabaho. Tapos, ano din siya, like okay talaga siya. Pero yung problem ko kanina, guys, yung elevator. Kasi baka pagpunta nyo dito, may maintenance pa din. Hopefully wala na kasi na-timing talaga kami, guys. Maintenance. So mayroon, ang ganda talaga ng harap ng hotel kasi nasa ground floor elevator tapos pupunta ka ng 4th floor kasi doon yung reception nila. Kaso nga lang, under maintenance yung elevator na yun. Kaya sa likod kami ng McDonald's tumaan. And guys, ano yun? Parang pang ano siya. Alam mo yung pang staff na elevator. Doon dinadala yung mga supplies, ganun. So medyo nakakatakot siya, guys. Actually, honestly talaga. Nakakatakot. Tapos, pag akyat pa namin kasi nasa 5th floor yung aming room. Grabe din, guys. Nakakatakot din. So, hopefully na maayos na nila yung elevator kasi sadly, tumiming sa travel namin. Pero overall naman, the room, hallway is good. Room is okay, guys. Especially the location. Wala akong masabi. Okay siya. Kakain tayo, guys, kasi magti-12 na. Gutom na kami. But again, this is our room. If you want to book this one, guys, kasi affordable lang siya, maganda yung location, you can book this one sa Agoda. Use my code na din para maka-discount kayo sa Mi Agoda for Hotels. Ayan lang. Kain muna tayo, guys, ng lunch. Kain tayo dito.
Ito na yung labas. Oo. Shout. Dito, no? Order ko. Oh! Order ko. Duck blood yan. Bakit? 17 pala to guys. 17. Apat na. Kay Aiba naman, free na yung sa kanya. Itong katsu man. Yung sabaw. Mag-ikot. Tingnan nyo. Ayan, my favorite ice cream. Kasi mura lang. Pero masarap talaga guys. So, tadaan na ito na. Malapit Para yung... Pag ito, malapit yung convenience stores. Tapos, ayan, shopping. Pero hindi naman bonggang-bonggang shopping kagaya ng Hubin, guys. KFC, guys. KFC. Nice. Tapos sa unahan, guys, merong, ano, tawag dito, night market mamaya. Yan, guys. Aalis na tayo, guys. Time check. It's 1 p.m. And ngayon, pupunta na tayo sa Hengshan World Studios, which is uunahin ko yung Shin Palace. Ayun! Yan. Alam nyo guys, chinek ko yung weather forecast. Today, sunny, like as in mainit, 35 degrees. Pero tomorrow, 95% chance of rain. So, kailangan madami tayong mapuntahan today para if ever tomorrow masama yung panahon, at least napuntahan na natin yung mga gusto nating puntahan today. 2-day ticket pala yung binook ko guys. And yes, kasali na dito yung 5 na attractions, 'di ba? 5 studios na yung pwede kong mapapasok. And then, eto, magdididi na tayo. Wow! Amazing! Hey guys, hindi ako makapaniwala we made it here. This is Hengshan World Studio, and for our first stop, eto yung The Palace of Emperor Shin. Alam niyo guys, dito sinut yung C-drama na The Prisoner of Beauty guys. Kakapanood ko lang yan, pero we made it here. Actually, madami pang ibang C-drama ang sinut dito. Hindi lang yung Prisoner of Beauty. Sobrang dami pa. But yan pa lang yung napapanood ko. Pero ganun pa man guys, we made it here. Welcome sa famous gate! Let's go inside guys. Actually, sa labas pa to. Nagtagal ako sa labas kasi sobrang iconic ng gate na ito. So ngayon, papasok na tayo sa loob. Saka yung ticket guys, diretso na lang. Basta bring your passport kasi passport talaga yung kailangan upon entering. By the way, nakapasok na naman tayo at nakapayong tayo po. Kasi sobrang init. As in, imagine tirik na tirik ng araw guys. Pero alam nyo, kasi pinush through ko kasi yung ulan nga tomorrow, baka umulan, hindi na ganito kaganda yung panahon. So, anuhin na lang natin yung init guys. Labanan natin yung init. And nakapasok na ako, passport lang yung kailangan nila guys. So, make sure to bring your passport. And para dire-diretso na lang, make sure to book your ticket guys. Sa trip.com, check nyo din sa Klook or Agoda. Saan mas mura. What I found. Ay nako guys, pwede na ako umuwi. Joke ko lang. Ayan na.
So pagkapasok sa malaking gate, ito agad yung bubungad. Alam niyo to, dito yung parang hallway nila. Parang alley going to the main gate, going to the Way Mansion, ganon. Atake guys. Ito guys. Yan. Matagal ko natapos dun guys. Grabe, ang dami kong pictures and videos. Makikita niyo yan sa aking IG and Facebook. Follow niyo ako dun guys. And ngayon, papunta na ako sa main hall. As in like, eto siya guys. Grabe. Parang feel ko may nagsushooting. Nagsushooting. Ang daming tao dun. Nasa tuktok na ako guys. Tingnan niyo. May nagsushooting nga. Diyos ko. Ito ako sa Hengjan World Studio. Legit. May nagsushooting guys. Nakakahiya kasi. Ayun guys oh. Hindi naman makita. May nag-shooting. Ayan guys, so dyan yung nagsushooting. Medyo nakamove on ako dun. Oh my God, yung pangalan pala daw ng actress is si Meng Zoe. Meng Zoe. Yan, nagtanong kasi sa Chinese. Oh my God, di ko pa nakakita yung ano niya, yung C-drama niya. Kasi di ba kakapanood ko pa lang. Pero so amazing na naabutan ko yun guys dito. Now, andito naman tayo guys sa main hall nila. Ito yung The Shin Empire. Oh my God. Ooh. Yan. Explore muna natin. The detail. As in, like imagine, ito yung ginagamit nilang setup guys. As in, ito talaga yun. So guys, ito pala yung trono dito sa Shin Palace. Ayan, nostalgic na makita nyo tong dinadaanan na to. So, isa ito sa makikita nyo dito sa Shin Palace guys. Here in Hengjan Studio. Tingnan nyo naman mga damit dito guys. Oh. Grabe no. Ang ganda.
Iba't ibang design. Pero mas bet ko ata itong black. Charot. Eto guys, oh. Sinusuot nila. Tingnan nyo guys. Napakaganda talaga ng detalye ng lugar guys. And alam nyo ba, this is one of the largest and most iconic filming sets here in China. Grabe, ang dami ng C-drama ang nag-shoot dito guys. Grabe. Kita nyo guys, eto, mga dragon. Sobrang daming dragon guys. Pakita ko sa inyo sa may trono guys. Yan yung trono, diba? Tapos tingnan nyo, ang daming dragons. Aside from that guys, eto, mga poste. May mga naka-engrave na dragons din yan. Tapos titingnan nyo dito. Sobrang amazing. Alam nyo ba, in Chinese culture, yung mga dragons guys symbolizes the Chinese emperor. Wow, ang ganda. Picture dito, pero may bayad. Ayan o. Yan yung trono. So, dito muna ako sa labas, guys. Nagre-refresh. And alam nyo, as of the moment, 3:42, mahangin na. Tapos wala na masyadong tao dito sa Shin Palace, guys. Ay, may show! Show. Okay. Dito, guys, sa Hengjian World Studios, hindi ka talaga sa picture, kaka-picture kasi malawak yung lugar and hindi din ganun kadami yung tao as in. So ako nga, take time lang talaga ako paglakad. Kanina nanood ng may shooting, tapos tingin-tingin lang kasi 2 days yung kinuha naming ticket and nabayaran namin is like 5,500 pesos for 2 person na yan. 2-day pass na yan guys, imagine. So bukas ulit babalik tayo dito. And sana nga gumanda yung panahon guys. Actually today maganda yung panahon, tingnan nyo. Kaso lang talaga bukas 95% chance of rain. And alam nyo, may bagyo pa parating dito sa China. Guys, nag-cancel yung aming train to Shanghai this 12. Kasi nga may bagyo daw. Ayan, so sana ma-okay lahat guys. Anyway, enjoy muna natin yung moment natin dito sa Shin Palace. Gusto magpa-picture guys, gusto mag-pictorial or mag-hanfu. I think today, now is the time na pwede na ako mag-hanfu kasi kayang-kaya na. May hangin na, zing! Kanina talaga hindi talaga kaya guys. As in, sobrang, alam mo yun, sobrang humid, wala man lang hangin, napakainit. So, now is the time. Charot. So, guys, puntahan nyo to. Sa mga C-drama dyan. Ako, fanatic ako, pero hindi super higher level talaga. Kasi, kaka-start ko pa lang. Which is, yun din yung point kung bakit ako andito. Na-inspire kasi ako. Like, oh my God, favorite ko yung Pursuit of Jade, Prisoner of Beauty. Ngayon, pinapanood ko naman is yung, tawag dito, pangalan niya, The Legend of the Female General, ganon. So, parang nagugustuhan ko yung historical. Kaya naman, pumunta talaga ako dito. So, hindi ko ma-compare how much more yung mga ibang C-drama fans na ang dami nila na napapanood, diba? Pero right now, guys, na andito ako, sobrang happy ko na makita siya in real life. Bonus pa nun, may nagsushooting, di ba? So, sana makapunta din kayo dito, guys. And 5 studios yung pupuntahan natin. Isa pa lang to, guys. Meron pang 4. Okay, so, labas ulit ako. Grabe. Ganda. Ganda talaga dito. Guys, tignan nyo doon. May shooting. Feel ko mamaya i-set up nila guys. Oh. Amazing. Swerte tayo guys, nabutan natin. Hindi natin masisilip guys kasi buong part na yan naka-close. Galing no? Tapos kung yung hotel mo pala dyan, makikita mo may nagsushooting. If ever guys eto. Kung budget is not a problem, pwede kayo mag-stay sa mga hotels dito. Yung Holiday Inn Expresso, meron. Tapos, dyan sana banda. Yung malapit talaga, para kita-kita kung may nagsushoot. Dyan, no?
Yan guys, lilipat na tayo ng ibang studio guys. Sobrang kota na ako dito. Actually, medyo nagtagal nga ako mga 2 hours. Magdi 3 hours na ako dito guys. Pero yun na nga, slow pace lang tayo. Kasi tingnan nyo, sobrang init sa labas. Ayan. Sobrang happy ko na naman na nakita ko tong lugar na to guys. As in. So, meron pang 4 na world yung ating pupuntahan. But for tonight, try natin yung isang spot guys. Ayan. Walang gaanong tao. Tingnan nyo. Grabe. Anong araw ba ngayon? Thursday. Oo, walang gaanong tao. Kahit mag-picture ka dyan, walang susawa. Walang gaanong photobomber dito. Wow. Nice kayo. Walang ibang entry and exit dito pa din. So, let's go guys. Feel ko dito talaga ako iitim sa hang dyan. Tapos guys, may nagsushooting talaga dun. Grabe. Guys, we're done here at the Palace of Emperor Shing. Sobrang ganda, sobrang nostalgic, sobrang happy ko na mapuntahan ang lugar na ito, guys. Enjoy kayo sa pagpunta natin dito. And hindi lang ito yung pupunta natin, meron pang 4 na natitira. So, ang gagawin natin, uuwi muna ako sa bahay, sa hotel namin para mag-freshen up. Tapos, pupunta tayo sa next studio. Planuhin yung maigi yung itinerary nyo guys, and if ever pupunta kayo dito, mas better talaga na mag 2 days kayo. 2 days pass yung i-book nyo. 6 p.m. na, and now we're going to our next studio guys. Nagpahinga lang ako saglit, nag-refresh, and then now balik ulit tayo sa ating gala dito sa Hengjiang. Kaya ba? 2. So, ayan guys. Ano lang to? Surprise? Wala sa plano kasi tomorrow sana ako mag-hanfu. Pero, nakita ko si Manang, si Nanay. Ayun. Ang tagal namin nag-usap. Tapos binigyan niya ako ng discount. Ang nangyari, ayun na nga, napayes na lang ako. So, tomorrow kasi, diba, hindi ako sure kung okay ba yung weather. But, yeah, pupush na natin to dito sa Xingmin Shanghetu. Diba? So, tapat lang to ng, ng Xingmin Shanghetu. So, tatry natin, guys. Sana maganda yung ayos. Pero nagbigay naman ako ng instructions na no duyin, and then like wag naman yung maputing-maputi talaga. Sinisip ko pa kung kukuha ba ako ng photographer or hindi. Kasi 399 yung offer nila, guys. 3,000 plus, ganon. So, iisipin ko muna or hinga ba ako ng discount. Hindi na OA yung mukha ko, guys. Look at me. Hindi na OA yung face ko, guys. I love it. Like, ayan, nagtanong kasi siya kung ano ba yung gusto ko. Gusto ko ba paputi or same lang ba yung tone ng skin ko. So, ayun. Nakuha naman niya. So, tingnan nyo naman. Ibang-iba. Ipapariman nyo na naman sa akin yung itsura ko nung last year. Ito yun. Di ba? So, this one, guys, is 150 RMB. Tapos, kasali na dito yung
lahat na, makeup, hair, accessories, eto, hanfu. And also guys, I decided na magpa-photoshoot na lang kasi Hengjan to, di ba guys? Ito si grandma. Shishi. 不客气。 Hindi kami magkaintindihan guys. 你这一说的，这美女给我朋友演的，一说三样，一说三样，可惜。 Shishi. 谢谢，不客气。 Hindi kami magkaintindihan kanina. Pero mabait kasi siya, magaan sa loob. Yung Xingming Shanghai 2 guys, isa sa pinakamagandang spot dito sa Hengjan, especially at night. Inspired kasi siya sa isang painting, like iconic painting dito sa China. Kaya, ang ganda niya. Dito pa lang guys, ang ganda na niya. Ayan na yung photographer ko guys. Sana magaling siya. Let's go! Grabe guys, ang ganda. Super ganda guys. As in, ang ganda. Talaga guys, ikot tayo guys kasi hindi pa talaga natin siya fully naikot. And actually, oh my God! Oh! Hello! Ito yun! Wow! Prisoner of Beauty guys. This is it. Andito tayo ngayon sa pinaka-iconic and busy na filming location dito sa Hengjan World Studio, ang Xingming Shanghai 2. And alam nyo ba guys, sobrang ganda ng lugar. Colorful, napaka-vibrant, and alam nyo, grabe, napakaganda niya at night kasi lahat ng mga lanterns umiilaw talaga as in. Hindi tinipid sa mga ilaw ang lugar nito. And alam nyo, this place is inspired by the painting na pinaka-iconic and mahalaga dito sa China, which is along the river during Xingming Festival. Sobrang laki ng lugar guys, as in, pero sobrang lawak din naman ng painting. Kaya umaabot ng halos 100 na buildings or setup ang andito. Kasali na dito yung mga restaurants and all. Ganyan siya kalaki dito. Isa talaga sa pinakasikat na setup dito sa Hengjan World Studio ay itong Xingming Shanghai 2. Sobrang ganda. Puntahan nyo to guys, and I recommend na puntahan nyo siya mga golden hour para hindi na siya ganun kainit, and make sure to rent hanfu gaya na to. Etong hanfu ko na rent ko for around 150 RMB. Tapos, nagpa-photoshoot ako guys. So, overall na nagastos ko is 480 RMB. Again, hindi ako always makakapunta dito, kaya sinulit ko na talaga yung experience dito sa Xingming Shanghai 2. And guys, that's it with our done here sa Xingming Shanghai 2. Sobrang nag-enjoy talaga ako guys, and ipa-flash ko sa screen yung photos na kinuha ng photographer para may idea din kayo, just in case gusto nyo alam nyo yung resulta. And ito yung pangalan ng pinag-ayusan ko kanina, yung shop, Hanfu Rental. And then guys, until 10 PM lang siya, and time check, it's 9 PM. So, ayun.
lalabas na tayo and sobrang nag-enjoy ako. So, ngayong araw, nakadalawang studio tayo. Meron pa tayo bukas. So, hopefully maganda yung panahon bukas, guys, para madami pa tayong mapupunta. Guys, we are back here sa area ng Hatming Hotel, guys. And we are here sa labas, which is Wansheng Market na siya. Sobrang vibrant dito as in. Aming benbenta dito, guys. As in, mag-enjoy kayo dito. Ito yung gusto namin ni Ivan, yung street food, street market, mga ganitong binibenta. But aside from that, meron din ditong ito, milk tea, cafe, bakery. As in, grabe! Tingnan nyo! Kadlok ko daan. Kung gaano katahimik nung morning, ganito naman kadaming tao dito. Dami binibenta sa sidewalk, guys. Ha? WeChat? Alipay. Baboy yun? Guys? Konsaw, lutoon. Hotpot baboy yun? $58 guys, Supreme. Hey guys, good morning! Today is our day 2 here in Hengjan. Yan guys, maulan. Kasi ito nga sinasabi ko kahapon na meron ngang bagyong paparating and I think magla-landfall siya today. So medyo, hindi talaga medyo maulan talaga. Ngayon guys, buti na lang, na-covered natin yung mga must-see na mga studios kahapon. Wansheng Street, guys. Pwede kayo mag-shopping dito. Parang equivalent siya ng Nanjing Road, ng Wangfujing Street. Kasi madami ding pwedeng pasukin dito, guys, kung gusto nyo mamili. Ayan. Ito yung atake niya. Tingnan nyo. Yan. Ang lawak din ng street na to, guys. Maraming mga local brands, branded cafes din ang andito. So, since meron ng Super Typhoon advisory, hindi lahat ng shops are open today. Pero sige, lakad-lakad na lang tayo, guys. Guys, andyan na pala yung sa amin. Ganda na location ng hotel namin, guys. As in, like, ganito, wala ka namang magagawa, di ba? So, pwede kang mag-stroll dito na park ng Hengjan. Nakita ko lang siya, random shops dito sa Wansheng Street. Silip pa ako. Ito lang talaga nag-iisa, wala nang iba. Nakita ko lang siya, random shops, guys. Ayan. Hindi ko alam pangalan eh. Tignan nyo. Hey! Unexpected, guys, makakabili. Yan lang siya. Pangalan niya. Guys, hamburger. Tapos ito yung view ko, Wansheng Street. Nasa 29 RMB to lahat, guys. Ayan, meal na siya. May fries na. Let's eat. Time check. 1:22 na. Kain tayo, guys. Wow. Yup. Classmates dyan, if you're planning to go here sa Hengjan World Studio, make sure to watch this video. Ibabahagi ko sa inyo mga bagay na dapat nyo malaman if you're planning to come here sa Hengjan World Studio. For Filipino traveler, kailangan natin ng visa, so make sure to apply your visa before coming here sa Hengjan World Studio. Number 2, pinaka-convenient na way to go here sa Hengjan is
to book your ticket from Manila going to Shanghai. And then if you're in Shanghai already guys, pwede na kayong mag-book ng train, high-speed train from Shanghai going here sa Hengjan. So it's about 1 hour and 51 minutes to 2 hours na biyahe sa high-speed train. And yung pamasahe guys, sobrang mura lang. Ito lang siya. Train, you can book your ticket sa trip.com kasi napaka-convenient mag-book ng ticket sa trip.com. Number 3 guys, you can book your ticket in advance sa trip.com pa din. I-search nyo lang Hengjan World Studios and ito yung lalabas. Sobrang daming options ang pwede nyong pagpilian. May 1-day pass, merong 2 days pass, merong per studios lang. Pero I highly recommend na kuhanin nyo yung 2 days pass with 5 shooting location or studios. It's like around 2,700 pesos, depende din yan kasi nagpo-promo si trip.com. I recommend na magstay kayo dito ng 2 to 3 days. Yes, kasi sobrang lawak ng Hengjan World Studio. Sobrang daming mga sites ng dapat nyo mabisita. And alam nyo guys, ang lalayo pala ng mga studios. Like for example, pupunta ka ng Xin Palace, tapos gusto mo pumunta sa Xingming, either magsha-shuttle bus ka or sasakay ka ng Didi. So hindi siya magkakalapit lahat ng studios, as in hiwa-hiwalay siya. 2 days lang kami guys. And like ngayon, bagyo kasi, so we're planning to extend, kaya nagiging 3 days na kami dito sa Hengjan. And if you're here, hindi talaga lahat maiikot mo, so plan well your itinerary kung ano ba yung mga gusto mong makita dito sa Hengjan. Pero yung pinakasikat ay etong 5 na to guys. Ayan, yan yung mga sikat na studios dito. I recommend na mag-book kayo ng hotels na nasa center talaga, like center sa lahat ng studios. So may iba kasi na talagang paglabas mo sa studios, ando na agad yung hotel. So for example, sa may Xin Palace guys, like paglabas mo, ando na at lahat ng hotels. Kaso lang, pagpupunta ka na naman sa ibang destinations, ayun nga, malalayo. So sa amin guys, nag-book kami ng hotel sa center talaga ng Hengjan, which is dito lang din banda sa Wansheng Street. Malapit siya, like center talaga siya sa mga studios. Like from here, mga nasa 1.5 to 2 kilometers away lang yung mga studios. So hindi kami nahihirapang pumunta or mag-book ng Didi going to each studio. Eto pa guys, make sure to bring your passport kasi kailangan ng passport talaga pagpapasok ka sa mga studios. Hindi na kailangan ng ticket, passport lang talaga yung pinaka-importante. Update dito sa Hengjan World Studio. Kasalukuyan po tayong nakakaranas ng malakas na paghangin kasi meron pong super typhoon dito sa China. Good morning! Today is our day 3 here in Hengjan. And yes, nag-extend kami ng isang araw guys para mapuntahan natin yung hindi natin napuntahan kahapon since close yung studio. Nandito na yung Didi ko guys. Oh. Magdi-Didi tayo going to our first location. We made it there guys, pero close. Close pa din. Yung entrance, and kung makita nyo, close siya lahat. I'm so heartbroken. But, positive tayo guys. Tumiming talaga tayo guys eh. Eto na yun no. Sabi sa app, open sila eh. Like, ngayon, July 11, 12, open sila. Pero close. Close. Anyway, sa labas na lang tayo guys. Papakita ko sa inyo yung labas. Dito sana yung admission. Marami sanang shops dito. Tignan nyo, sobrang lakas ng hangin. Tanong ako dito sa Tourist Information Center. Like 12 noon pa daw mag-o-open yung dito, Xingming studio guys. And like, tinanong ko kung lahat ba ng studio mag-o-open at 12. Sabi niya, yes naman daw. So, nabuhayan ako ng loob kasi makakapunta tayo dito and like mag-enjoy tayo pa din guys. As in, kahit masilip ko lang talaga yung loob, happy na ako. Actually guys, nakapunta ako ng Beijing and nakita ko na personally yung tawag dito, yung Forbidden Palace. Iba pa din kasi talaga guys dito sa Hengjan World Studio. Let's see kung parehas nga ba and para mapakita ko din sa inyo. Natin guys, sa hotel magre-relax. Tapos balik tayo dito ng mga 11:40 na ganun para maabutan natin siya. So
Didi guys, going back to hotel, tapos relax muna tayo saglit doon. Then balik tayo dito before 12. And like, 3 studios yung kulang natin. So I think kung open talaga mamaya guys, tuloy-tuloy, mapupunta naman natin yung 3 studio. So guys, andito pala tayo sa isang kainan ng mga dumplings guys. Kumain kami nito nung first day of arrival naman dito sa Hengjian. So ngayon kakain ako kasi nagkikrave ako ng kanilang dumpling. Ayan guys, ang lalaki ng dumpling nila. Ito yung specialty nila dito. And this one cost around 16 yuan. So guys, so ayan. Sobrang laki niyan guys and napaka-meaty. Ang sarap. Ang daming locals na kumakain dito and sikat talaga sa kanilang dumpling. Ito lang yung shop nila dito guys, pero punuan talaga dito and like ang sasarap ng foods nila dito. And nag-crave kasi ako ng dumpling kaya ito, magda-dumpling tayo. Check guys, it's around 11:30. So sakto lang yung timing. Pupunta tayo sa Min and Ching Palace. Kasi 12 noon yung kanyang opening doon guys. So kakain na lang tayo muna guys. Ito yung may sabaw. Grabe. Spicy. Tapos may pork. Grabe guys, ang sarap. Ay. Sa loob, grabe. Sit na. So, ito yung itsura. Yan. Kabilang siya ng McDonald's. Tapos ayan, pink. It's open. Open na talaga guys. Yay! Legit guys, alam niyo yung sobrang happy ko na open finally ang Ming and Ching Palaces. Ayan, dito niyo makikita yung Forbidden City guys. And it's one of the 5 attractions na free sa ating 2-day pass. Let's go! Yan na. Pasok na tayo. Teka lang, may problem pala ako guys. Kasi supposedly, kahapon yung pangalawang araw, hindi ko nagamit yung 2-day pass ko, diba? Kasi today pa nag-open. So, 12 noon talaga, guys. Let's go. Oh my God. Pasok tayo. Kanina, medyo natagalan siya, guys. Kasi, yun na nga, diba? Kahapon sana yung ika 2 days ko na sa ticket ko. Guys, napagbigyan tayo. Welcome to Ming and Ching Studio. Grabe. Wow, grabe. Ang ganda. So, ito pala yung The Gate of Heavenly Succession. Ito, may hot air balloon. Siguro sasakay ka sa. Ito yung mga bikes na pinaparent nila guys. So, meron din pala dito. Oh. My God guys, ito talaga yung sa Beijing. As in. Except na walang gaanong tao. Ayan. Ganito talaga yung Forbidden City sa Beijing guys. As in. Guys, and makikita niyo siya sa screen. Ito yung mga shows nga. So, pwede nyo i-check sa WeChat or ito, ayan, yung WeChat nila. Or i-translate nyo na lang siya.
So kung ayaw nyo maglakad-lakad dito, pwede naman na ano muna, tawag dito, manood ka ng show. Tapos meron mang direction dito. Ito pala yung The Gate of Supreme Harmony Square. Guys, so eto yung The Gate of Supreme Harmony. Guys, so merong performance or showtime 11:30 and 3:45. So time check guys, 1, kaka 1 pa lang. So mamaya pa. So bakit nga ba siya tinawag na Forbidden City guys? Kasi for almost ilang hundred of years, bawal ang mga locals dito, yung mga ordinaryong tao pumasok sa loob ng The Forbidden City. Like, alam nyo ba, tingnan nyo kung gaano ka-intricate and kuhang-kuha talaga nila yung details ng the original na location sa Beijing, guys. Ayan. I'm here. Wow. Nice. Pero kung nasa Shanghai kayo, guys, puntahan nyo talaga tong Hengjian kasi gaya nito, guys, so, na sa Beijing pa tong lugar na to. So, at least dito, magkakaroon kayo ng idea kung ano yung itsura niya. Kasi halos parehas talaga siya. It's a good experience, guys. Especially sa hindi pa nakakita ng Forbidden City in Beijing. This one, guys, pwede nyo talaga makita dito. And like, puntahan nyo talaga ang lugar na to. Look at the details, guys. Grabe. Amazing. So, sa loob pala ng main hall, guys, ay eto. Mostly, mga costumes. Ayan. Gusto nyo magpa-photoshoot dito, pwede naman. Kasi mahal, guys. Ito, guys. Actually, sobrang lawak pa na to, guys. Pero hindi ko natatapusin sa labas. Kasi, sa ibang hall. Kasi sobrang lawak nga niya. Para mapuntahan naman natin yung ibang studio. Dito sa Hengjian Studio. Yan. So, ito yung Ming and Qing Palaces, guys. Hindi natin maiikot siya ngayon kasi sobrang lawak niya. Lilipat na tayo sa ibang studio. Tara, let's go. Lapit lang pala niya. Ayan, kita niyo yung red na ano dyan. Yan. Qing and Ming na yan, guys, eh. Dito na yung Hong Kong and Guangzhou Street. Ayan. Kakaloka. Lapit lang. Yan na. Sabaw na talaga, guys. Napakagod na ako sa init. Grabe. So, pwede nyo na lang siyang lakarin, guys. Sobrang lapit lang talaga niya, as in. Mga siguro kung lalakarin nyo, mga 15 minutes. Kung saktong exit yung, kasi isa lang exit eh, doon lang. So mga nasa 10 to 15 minutes na lakad, pero sobrang lapit lang niya talaga. So we are here at Hong Kong, Guangzhou and Hong Kong Street. Pasok tayo sa loob, guys. Yan na yung ano, guys, no? Yan, entrance. Welcome to Hong Kong and Guangzhou Street, guys. Aran, tingnan niyo. Ito yung bubungad sa inyo. Hengjian World Studios started from here. Diba? Lobat na yung aking mic. Diyos ko. Eto, guys, ito na talaga. Papasok na tayo. So, from the entrance, may konting lakad pa talaga papunta sa looban. And guys, walang tao. Yan.
So, dito pala sinushoot yung mga classical ng mga drama, Chinese drama. Ayan. So, ikutin natin, guys. Malaki pala siya. Bukana pala to. Let's go. Lawak pala siya dito na side. Okay. Honestly guys, na-underwhelm ako dito na part. Yes. Or pagod nga ako. Umambon na. Para makita niya, ito yung itsura niya. Oh. Konti lang din yung tao dito. Tapos marami siyang mga ganitong buildings. Yan, hindi na siya vibrant. Yung paint niya kasi. Pero, ang ganda pa din guys. Ayan. May din dito mga shops kung saan pwede kang mamili ng pasalubong. Marami din cafes. Nagbebenta ng mga refreshment. Ayan. Guys, we're back again. Time check. Kaka 5 p.m. lang and now let's go guys. Mag-explore sa isang studio na hindi pa natin napupuntahan, ang Dream Valley. So kasama ko ngayon si Ivan C. Ayan, and maganda yung panahon guys, hindi na siya maambon. Try natin bumalik sa Sheen Palace guys. Kasi alam nyo, yung Dream Valley and Sheen Palace magkalapit lang naman. So, tara, sana maka-re-entry tayo. And I'm with Ivan. Finally! Let's go! At Sheen Palace, the Imperial Palace of Sheen. Nainag ako si Ivan guys. Kasi actually, pupunta kami ng Dream Valley pero medyo maliwanag pa. Mas maganda daw doon pag medyo madilim na. So, 5 p.m. pa kasi. 7 p.m. pa yung sunset dito. So, ayan. Hindi ko sure kung makakapasok ako ulit. So, try natin pumasok guys. Pwede bang mag-re-entry pag nakapasok na? Let's go! Welcome guys! Alam niyo na, this is my favorite spot here. And yes, I'm back again. Pero alam niyo, no re-entry pala dito guys. Once lang makakapasok. Nakapasok lang ako dahil si Ivan, di ba, hindi siya pumasok dito. So parang sabi niya, sige, pwede kang pumasok. Sama ka sa husband mo. Pero once lang pwedeng mag-re-entry, mag-enter dito. Tapos hindi na daw pwede. Kaya tara guys, explore ulit natin. Tapos saglit lang kasi pupunta pa tayo ng Dream Valley. Let's go! Kahapon guys, doon yung may shooting guys, so ngayon wala. Pero I'm so happy nung hindi pala kahapon, nung isang araw pala. So happy guys na nakita natin yung once in a lifetime na experience, as in. So doon guys, puntahan muna natin yan. Doon guys, puntahan natin yan. Hindi tayo umabot na to nung nakaraang araw, so silipin natin guys. Kasi yung isang araw guys, nakita ko, nagsiset up sila dito. Nagfi-film sila. As in. May bayad yan guys. Dito tayo sa touring. Wow. Pagkainan pala dito. Ito yung Imperial Palace of Sheen. Tapos, dito daw daan yung Xingming Shanghetu. It's also my favorite guys, yung Xingming Shanghetu. As in, napakaganda doon. Napaka-magical tingnan. Grabe, ang ganda. Good to be back here guys. Na-stranded man kami dahil sa bagyo. Ay nakapag-rest kami kahapon. And at the same time, today, nabalikan namin tong lugar neto. And like, na-explore naman yung mga nasa bucket list ko. So, napaka
fulfilling, guys, as a Lord Dynasty. Ganda pala ditong mag-ikot paghapon, guys, kasi hindi mainit. Ah. Kahapon sobrang tarik, grabe. So ngayon magandang mag-stroll paghapon na. Okay, guys. Yes, guys, for our last stop dito sa Hengzhen World Studio, ang Dream Valley. Ayan na yung pinaka-last na talaga, guys, kasi halos lahat na puntahan na natin. Ito na lang yung hindi, and it's included sa ating 2-day ticket, guys. Kaya pupuntahan natin, guys. Ito talaga mas maganda daw pag gabi, maraming shows and all. And this one is not a famous filming location, pero ano siya, tawag dito, amusement park siya, guys. Ayan, so tara, silipin natin, guys. Welcome! Time check pala, it's 6:30 p.m. and from our last location dun sa Sheen Palace, guys, nag-DD na lang kami going here. Kasi kung lalakarin namin, mga siguro 700 meters to 1 kilometer ang layo. So nag-DD na lang kami kasi 90 pesos lang naman yung pamasahe. Dalawa na kami. So tara, pasok tayo. Let's go inside, guys. So our closing time niya 8 p.m. Opening time niya is 12 noon. Pasok tayo. Let's go. Snowfield Eagle. Ayan, guys, libre. Ayan sa Ivan, no? Laban. Okay, so, yan. So, ito yung mga, ano nila, rules nila. Hindi ko na-expect, libre pala yan, guys. So, andyan si Ivan. Hindi ko kayang sumakay ng ganyan, guys. Grabe. Next. Oo. Murag ka, no? Enchanted Kingdom. Free. Sure? Open? Kinaya. Kakatakot daw. Music pa lang, takot na siya. Gusto niya ang sama ako. Kasi lang, ayoko, hindi ko kaya. Ay, wala. Grado. First wheel o ba? Si Kabli pa first wheel. Wala, galihok, no? Water World pa dito. Rainstorm and territorial flood. Sige, taka-exit na ba? Gani, no? Letter ako. Exit. Grabe, guys, napakaganda ng lugar nito. And it's so sad lang. Ngayon lang kami pumunta. Like, anong oras na? 7:04. Hanggang 8
hanggang 7:50 lang sila today. So, I think today lang siguro guys yung schedule na yon. So, ito yung original schedule nila. And alam nyo, punta kayo dito ng mas maaga. So, para maikot nyo talaga siya. Sobrang lawak na lugar na ito. Sobrang saya as in. So, hindi ganun karami yung tao kasi nga, di ba, kahapon may super typhoon. So, kaka-okay lang ng weather. May tao naman. Pero, hindi talaga siya ganun kadami as of now. Madami din palang shows dito guys as in. So, uuwi na kami. Guys, magko-close na sila. 50 minutes na lang. So, i-exit na kami. Sobrang sulit ng 2-day pass namin. Alam niyo yung feeling. Dito tayo daan. Oo. Wow. Look. Yawa, uy. Huh? Durian. So guys, we are back here sa Wansheng District. And like, first time ko umabot dito guys. Sobrang daming tao ngayon. Kung gaano ka ghost town kahapon, di ba? Kasi may super typhoon. Tingnan nyo. Ang daming tao. Grabe. Tapos ang daming shop, guys. Ayan. Ayan. Ito, ang daming mga pagkain dito. Good Me. Ano pa yan? Mga local na kainan, guys. Grabe. Ano? Oh, street food. Laman ba? Lamang loob. Madili, uy. Ay po, ano? Jerky? Oo. Rato na kayo na ba? Pinaraman dito. Yuka. Nado doon sila ikon. Hindi sikat sila. Wow. As in, guys. Kahapon, alam nyo yun, walang tao dito. So ngayon, Sunday evening, ayan. Balik na sila sa normal ulit. Hala. Yun pa talaga na last night na namin dito sa Hengjian kasi tomorrow morning, biyahe na kami pa Shanghai. So, definitely, mamimiss namin tong lugar na to. Especially me, guys, kasi as a C-drama fan, guys, grabe, na-fulfill ko talaga yung bucket list ko. At the same time, napuntahan ko yung mga top studios na dapat talagang mapuntahan ng isang C-drama fanatic. Pero, babalikan natin ang lugar na ito, guys, na maganda yung panahon, malamig, at the same time, maganda talaga yung panahon. Yun talaga yung naging problem for this trip kasi, guys. Sobrang init, tapos biglang bumagyo. So, medyo naano yung ating schedule. Ganun pa man, I'm so happy na napuntahan natin yung lugar na ito. Super girl. Like 10 yuan? 10 yuan isa ka box? Puzzle. Puzzle! Wow! Grabe, mga random finds lang guys sa daan. Mga ganito lang. Ang daming ganito every night dito sa Wansheng Street. Dito ko na muna tatapusin ang ating Hengjian vlog. 3 days tayo dito guys, dami nating nagawa. And I hope na makatulong ito sa future plan nyo sa pagpunta dito sa Hengjian, China. And guys, for our next trip guys, pupunta tayo ng Shanghai. Kaya sa next vlog na naman yan. Kaya make sure to watch my next vlog guys. This is Doc Sami. And make sure to like and subscribe. Follow me sa aking socials. And yan guys, see you on my next video. So we are here at Hangzhou Railway Station kasi today pupunta tayo ng Shanghai. 8 a.m. yung aming departure time kaya maaga din kami pumunta dito sa train station. So let me show you kung ano ba yung magiging process. First step talaga guys ay kailangan yung dumaan ng security screening at passport control. Do take note pag foreigner, dadaan talaga tayo sa manual inspection. And then i-check nyo lang kung saan yung inyong gate and just wait for your departure time.
So dito sa Hangzhou Railway Station guys, napakaganda ng kanilang train station. Para talagang airport at napaka-organized din. Saglit lang din yung inantay namin at finally departure time na. So for this trip, second class naman yung binook namin. Ang second class dito ay may 3-2 seat configuration while yung first class naman ay 2-2 seat configuration. Yung second class nila guys. Ayan. Sa first class, dalawahan lang. Dito, tatlo, dalawa. Yung binuko naman sa trip.com is yung pang-dalawahan lang para kami lang dala ni Ivan. Pero dito pa din yung seat na binigay sa amin. Anyway, okay lang din guys. Yan. kayo. Binibenta dito guys na kape. Tapos malapit kami sa canteen. Ayan lang yung canteen dyan, banda. And yeah, let's go! Shanghai Hongqiao Railway Station, guys. We're here. Ayan guys, nakalabas na kami. And manual inspection pa din. Passport lang yung ipakita nyo. Tapos ayan na. Dito na tayo sa labas. And alam nyo, malapit lang dito yung Shanghai Hongqiao International Airport. Na-try na namin yan nung first time namin dito sa Shanghai. Doon yung airport ng arrival namin and departure. So malapit lang siya din dito sa railway station nila guys. As in, paglabas nyo connected na agad yung departures, yung taxi, yung metro. As in, sobrang convenient. So guys, na lang pala kami going to our hotel. So yung hotel namin is located sa malapit sa Shofu Station, which is malapit lang din siya sa Dobangan, mga ganun. So, accessible naman siya by train, although 2 transfer siya. Line 10 and Green Line. Kaso lang, may mga luggage kaming dala. So, mag-aan na lang kami. Didi na lang kami. So, yung papasahe sa Didi is 50 CNY or mga mahigit 470 pesos. So, pwede na yun guys para komportable tayo pagpunta natin sa hotel. Doon daw tayo guys for the Didi. Ride hailing. Ganon. So, marami pa nang nag-o-offer dito na halimbawa gustong sumakay ng Didi. Tapos from Didi daw sila. I recommend sa app lang talaga kayo guys para mas safe. And then hanapin nyo lang yung ride hailing kung saan pwedeng mag-pick up yung Didi. Kasi hindi lahat ng area dito pwedeng mag-pick up yung Didi. So tinanong naman namin, sabi niya diretso lang daw. Siyan guys sa metro. So kung magme-metro kayo guys, gamitin nyo lang yung Alipay nyo. One tayo lang. E-hailing, buses, exit 1. Hindi ko pa sure kung saan yung pick-up location, guys. Hindi pa ako nagbo-book. Kasi baka i-accept, tapos dumating bigla yung Didi. Mga nasa 5 minutes yung waiting time nila. So, pag hindi ka nakarating, sayang, makaka-penalty ka. So, hanapin nyo muna yung pick-up location. First floor. Yan tayo. Ito lang sinusundan namin, guys. So, ride hailing pick-up point. Yung P9 is ride hailing pick-up point P9. First floor. Medyo malayo pa pala tayo sa city guys. Like siguro mga 40 minutes na travel time. And imagine, ganun lang mura yung pamasahe, di ba? So magdididi na kami. Kasi yung mga luggage namin mabibigat. Kaya ayan, let's go.